Yeah? Sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Raffy Tulfo, Sara at Leni Robredo. 'Di ba? So ano yan, Kent, yung kay Sara, Raffy Tulfo at Leni Robredo? So ito po mga kababayan, according nga sa balita ngayon at sa Okta Research, dikit ang laban ni Leni at ni Sara, humabol si Tulfo. Nako mga kababayan, ito na, Billionaire News Channel. Ito ha mga kababayan, Billionaire News Channel ito, pakinggan nyo po mga kababayan. Ito na. Wait lang, lakasan natin mga kababayan. So habang tabla si VP Sara at si Senador Raffy Tulfo, habang dikit ang laban sa pagitan ng Vice at Naga City Mayor Leni Robredo kung ngayon na ang 2028 presidential race. Sa latest Pulse Asia survey na eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel, kapwa nakakuha ng 46% si Duterte at Tulfo. Sa kaparehas na survey, 51% ang boboto sa Vice, 43% naman ang papanig kay Robredo. By location, lamang si Robredo sa Metro Manila at Balance Luzon. Hawak naman ni Duterte ang Visayas at Mindanao. By class, mas marami sa A, B at C ang boboto kay Robredo. Lamang naman ang VP sa D at E. Ginawa ang survey noong February 27 to March 2. Una nang sinabi ni Robredo na wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Etong mga kababayan, speaking, dikit si Tulfo at si Sara. Parehong kumuha ng 46%. Pero, bukod sa dikit si Tulfo at si Sara, si Leni at si Sara ang naglalaban ngayon. Una, in Mega Manila, mga kababayan, Duterte ang Visayas. Ang Mega Manila, si Leni Robredo kumuha ng 42%, si Sara 41 lang. Ang tawag dito ang BL or Bismin, 26 lang kay Sara, 67 kay Leni Robredo. Sa Visayas naman 67 kay Sara, 31 kay Robredo. Sa Mindanao 93 si Sara, 6 si Robredo. Pero kung itutal mo yan mga kababayan, no? Talagang hindi mananalo si Sara. Bakit? Sa NCR lamang si Robredo, no? Sa BL dito sa kalagitnaan, Bayan Luzon o Mega Manila or Metro Manila, 67 si Leni, 26 lang si Sara. Panalo man si Sara sa Visayas, pero may 31 si Leni. Kung i-deduct natin yan, 41 minus 42, 26 minus 67, 67 minus 31, 93 minus 6, panalo pa rin si Leni. Nag-ano lang, mga kababayan. Kumbaga, kulang si Sara, lamang si Leni ng 3. Kaya kung iisipin ninyo mga kababayan, yung 3% na yan, malaking tsansa. Tandaan niyo mga kababayan, hindi pa si Leni nagdeklara. Si Sara nagdeklara na. 'Di ba? Paano pag magdeklara pa si Leni? Ang problema nga ayaw nga ni Leni. Ngayon, ganito kasi yan mga kababayan eh. Majority kasi sa mga botante ngayon, mga kababayan, more on adult. More on active sa social media. Una, kung pagbabasihan natin, itong mga senior citizen, bihira lang ang active sa social media. No? Kung basihan natin ang kabataan, yung nag-edad ng 30 hanggang 40 anyos, puro active sa social media. 20 to 45 years old o 20 to 40, more on Leni Robredo yan. Yung kay Sara, 40 to 60, Sara Duterte yan. Ngayon, kung pagbabasihan natin, 20 to 40 years old, puro Leni yan. Yung mga Gen Z, millennials, yung mga adult, puro Leni yan eh. Yeah? Puro Leni yan, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, tanong nyo sa mga kabataan kung meron bang gustong sumuporta kay Sara. Wala. Mga kababayan, tanong nyo sa mga kabataan buong Pilipinas kung may gusto bang sumuporta kay Sara. Wala. Kung meron mang kabataan na sumuporta kay Sara, kadalasan hindi nag-aaral, kadalasan tambay. Kadalasan sa mga estudyante, mga nag-aaral, puro Leni yan. Pero pag tinanong mo kabataan na sumuporta kay Sara, meron. Yun nga lang, puro tambay. Di ba?
Kasi, alam kasi nila, tambay kami. Pag nagsara tayo, at least nagsara tayo, hindi tayo matukhang. Ano bang ginagawa ng tambay? Either magnakaw, mamburaot, mang-iska, magdroga. Tambay eh. Walang ginagawa eh. Di ba? Ako, tambay ako. Bagets ako, tambay. Bakit? Anong gagawin ko? Sara ako, bakit? Para pag nagdroga ako, di ako matukhang. Bakit? Nagsara ako eh. Di ba? Yan ang katanungan ngayon. Kadalasan sa mga kabataan, walang gusto kay Sara maliban sa mga tambay. 'Di ba? Kasi kung hindi ka tambay, kung may nag-aral ka, may pinag-aralan ka, maiisip mo talaga, saan ba galing ni Sara yung bilyon-bilyon niya? Samantalang hindi niya sasagutin tapos susuportahan natin. Sayang pinag-aralan natin, sayang yung utak natin. Sayang yung mga tuition na ginastos ng magulang natin kung susuporta lang tayo sa kurap. Bakit natin masasabihang kurap? Kasi nga, hindi nga niya masagot-sagot. Alam mo, sa totoo lang, kung wala kang tinatago, hayaan mong buksan. Kung wala kang tinatago, ipakalkal mo. Pag bandang huli, kung ano man ang mangyari, alam mo na. Sinong mapapahiya? Bakit ang daming abogado? Bakit ang daming patutsada? Bakit ang daming palusot? Instead na humarap siya doon, sa mga nag-akusa sa kanya, ang ginawa niya, nagpa-press con. Sa media siya humarap. Di ba, Ma'am Rosario Bisin? Sir Jerry Sil at Nanay Minda. Pinuin mo, instead na harapin mo yung na gumawa ng aligasyon sa iyo at nag-akusa sa iyo, ang ginawa mo sa press con ka. Bakit? Korte ba ang press con? Korte ba ang social media? Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, no? At sa mga nagtatanong, kadalasan ba sa mga professor, mga teacher, Sara? Hindi. Kadalasan sa mga professor dyan sa universities, puro-puro Lenny yan. Kaya kung ano man ang ituro sa university, siyempre ang ituturo ng mga professor na yan sa university at sa mga schools, mga teachers, yung tama. Bakit? Bakit mo ikumpanya si Sara na alam mong may mali? At bakit hindi mo ikumpanya si Lenny na alam mo naman na walang ginawa si Lenny? Kung ako teacher ngayon, kung ako professor ngayon, sa isang universidad or sa isang paralan, kung papipiliin ako at ituro ko sa mga estudyante ang tama, sino ang mali, sino ang tama? Si Sara o si Lenny? Siyempre, kung ako teacher, si Lenny. Bakit? Unang-una, wala kang mabalitaan kay Lenny na sangkot sa korupsyon. Kay Sara, anong balitaan mo? Putang ina, dami, hindi nga humarap eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sinong teacher dyan ang aangal na sabihin hindi totoo yung kay Sara? Putang ina, nagbubulag-bulagan ka. Di ba? Sinong teacher ang kukontra? Kung ituro mo ngayon sa isang curriculum mo, kung ituro mo ngayon sa mga estudyante mo, sino ang mali? Si Sara o si Lenny? Sino ang may pahid korupsyon? Si Sara o si Lenny? Imposible naman sabihin mo si Lenny. Ngayon, pag tinanong ka ng teacher mo, ng estudyante mo, ma'am, ano po ba ang pahid korupsyon kay Lenny? Ano po bang nakita mong pangungurap ni Lenny? Paano mo i-explain? Sige nga. Kung ikaw, teacher, ituro mo sino ang mali, si Sara o si Lenny. Ngayon, pag sinabi mo, si Lenny ang mali, ngayon sasabihin ng estudyante mo, ma'am, kung mali si Lenny, ano po ang mali niya? Kurap. Saan po siya kurap? Di ba, wala kang masabi? Pag sinabi mong si Sara, syempre, ang sabihin agad ng estudyante mo, tama ma'am, bakit? Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Di ba? Alam agad ng estudyante, kasi alam nila eh. Di ba? Hindi mo na makaligtaan yan. Kay Leni Robredo, never mo nakita nagmura. Doon pa lang sa pagmumura niya, mali na yun eh. Public servant ka, highest ranking official ka, nagmumura ka. Paano ka respetuhin ng mga estudyanteng nag-aaral ngayon? Ilalagay ka nila sa taas ng blackboard. Vice President of the Philippines. Tapos nakikita mo, putang ina ninyong lahat. Araw-araw ka nakita ng estudyante mo, araw-araw natatatak sa isipan nila yung putang ina ninyong lahat. At araw-araw nilang makikita na confidential queen. Pag sinabi, Sara Duterte, di ba yan yung nagnakaw? Hindi ba naman yan yung may confidential na hindi sinasagot? Pag sinabi, Leni Robredo, di ba yan yung sinabi nilang lutang pero walang korupsyon? Di ba yan yung nagko-commute sa bus?
Saan yung sasabihin mong lutang na nagko-commute sa bus o yung sasabihin mong magnanakaw? 'Di ba? Alin yung mas masakit? Yung tawagan kang lutang o tatawagin kang magnanakaw? Okay lang yung tawagin kang lutang. Kasi bakit? Malay mo may iniisip na malalim. Kaya naging lutang. Eh yung magnanakaw, putang ina, kahit sino, magnanakaw yan, didikit ka. 'Di ba? Ganun lang kasimple yan. Ang mga DDS, tinatawag nila si Lenny daw, lutang. Si Sara daw, magaling. Ngayon, ang tanong, kung ang mga DDS may karapatang tumawag kay Lening lutang, ang mga kakamping may karapatan din tumawag kay Sarang kawatan. Ngayon, kung itabi mo si Sara at si Lenny sa'yo, saan ka iiwas? Kay Sara o kay Lenny? Malamang iiwas ako kay Sara. Bakit? Ala, binansagang magnanakaw yan. Maka nakawin pa yung laman ng bag ko. Sabi ni Nilo, barbecue. Ikaw lang nagtawag kay Sarang kawatan. Bayani siya sa amin, putang ina. Alam mo, Sir Nilo, no? Ang sa amin, kapag tinawag na bayani, at totoo lang, namatay muna. Paano mo nasabing bayani si Sara? May niligtas ba siya? May nagawa ba siya sa bayan? Anong ginawa ni Sara sa bayan? Ito, sabi ni Nilo. Sabi ni Nilo, ito. Naga versus Davao. Sige. Tanungin ko Naga versus Davao. Ano pong meron sa Davao, sir? At ano po ang meron sa Naga? I-compare natin. Malaki ang kita sa Davao. Walang kita sa Naga. Kasi bakit? Kakaumpisa lang ni Lenny sa Naga. Ang mga Duterte, 30 years na sila sa Davao. 'Di ba? So, kung i-compare natin, ikaw, anong contribution? Ay, ang pagbayad ng tax ko, sir, na ninakaw ni Sara, sir. Yun po ang contribution ko sa Pilipinas, sir. Mas malaki po ang tax namin mga vlogger kaysa sa iyo, sir. Yun ang contribution ko. Ikaw, sir, di ba ninakawan ka rin ng tax ni Sara? Pero bulag-bingi ka pa rin. Ngayon, ang sabi niya, Naga versus Davao. Siyempre, talo talaga ang Naga. Bakit? Kakaumpisa lang ni Lenny. Diyos ko, wala pang 5 years si Lenny. Ang mga Duterte sa Davao, 30 years na sila. Ang tanong, sir, tanong ko lang, sir. Sa Naga ba, sir, may nakita kang 3 tumpok ng squatter, sir? Sa looban ng syudad ng Naga, sir, may nakita ka po bang malawak na squatter area? Sa Naga, sir, wala ka makita squatter. Pero sa Davao, sir, putang ina, ang laki ng squatter area, sir. Yan ba yung pinagmayabang ninyo? Malaki ang era, pero yung squatter hindi na paganda-ganda? Sir, ang Naga, sir, walang squatter. Sa Davao, meron. Ang Naga, sir, walang club na puro pokpok, sir. Sa Davao, marami. Di ba? Yan ang laging isasabi ng DDS. Sa Naga! Talo sa Davao. Talo talaga. Bakit? Sa Davao, ang laki ng squatter area. Sa Naga, wala. Sa Davao, ang tagal na ng mga Duterte, pero yung problema, hindi nila masagot-sagot. Si Lenny, wala pang 5 years sa Naga. Nag-mayor. Diba? Nilo, malaki man ang mata ko, tapos sabihin mo, hindi ko alam. Putang ina, hindi ko alam. Hindi ko alam. Sa laki ng mata kong to. Alam ko, sir, kung paano si Sara magnakaw na hindi sumagot. Huwag niyong i-compare ang Davao at Naga kasi kung tutuusin, pagdating sa pagserbisyo, talo talaga ang Naga. Bakit? Si Lenny wala pang 5 years sa Naga. Ang mga Duterte, 30 years na sa Davao. Ilan na ang nanakaw nila? Sa confidential fund pa lang, bilyon-bilyon na Pero sir, tanong ko lang, ano po bang pinagmayabang ninyo sa Davao, sir? Yung napakalawak ng 3 tumpok ng squatter, sir, at ang daming bar na puro pokpok? Sa Davao, sir, sa Naga, sir, walang bar na may bokpok. At sa Naga, sir, walang squatter. 'Di ba? Sabihan mo ako ngayon hipokrito. Bakit? Yung sinabi mo ba hindi ba pang hipokrito 'yon? 'Di ba? Ayan, masakit 'di ba, DDS? Ipagmayabang ninyo ang Davao. Ano bang meron sa Davao? Yung napakalawak na squatter area na 30 to 40 years na silang nanilbihan dyan, hindi nila mapaalis yung squatter. Tinakpan lang nila. Biruin mo, nasa gitna ng syudad, kalawak-lawak ng squatter. Sa Naga meron. City, pero ang daming droga. Yan ang mahirap. Hindi ko pinagtanggol si Lenny, pero sinabi ko lang ang totoo. Cleanest city in Asia. Putang ina, kung cleanest city yan, paano yung likod ng mga squatter area?
Paano yung nasa ilalim ng squatter area? Cleanest. Kasi bakit? Ang nakikita nila yung sentro lang eh. Hindi na nakikita yung squatter. Yeah? Masakit na manalo si Sara sa 2028. Sir, ang 2028, sir, 26, 27, 28. 3 taon pa, sir. Hindi nga natin alam, sir, katapusan ng 2026, makulong yan eh. Yeah? Diba? Alam mo, sa totoo lang, Nilo Barbecue. Isa lang masasabi ko, huwag niyong ipagyabang ang Davao. No? Kasi hindi nyo alam ang lugar ng Davao kasi hindi kayo taga Davao. Bago nyo ipagtanggol ang Davao, tanungin nyo muna ako. Kung alam ko ba ang Davao, putang ina. Anong pinagmalaki nyo sa Davao? Yung napakalawak na squatter area sa gitna ng syudad? Ang pagitan lang ay ilog. Sasabihin mo may pinag-aralan ka, sir, hindi ko kailangan na magkaroon ng pinag-aralan, sir. Aanhin ko magkaroon ako ng pinag-aralan, tapos gusto ko maging abogado, maggrado ako ng 80%, pero hindi match sa akin, tapos magnakaw lang din naman ako. Yeah? Di bali nang walang pinag-aralan, sir, at least hindi ako magnanakaw. Aanhin mo may pinag-aralan ka, tapos gamitin mo yung pinag-aralan mo para manloko ka at mameke ka ng resibo. Sige nga. Aanhin mo, tanungin mo ako kung may pinag-aralan ba ako. Wala akong pinag-aralan, sir, pero tuwid ako magsalita. Yung idol mong busy, yung idol mong busy presidente, 80% ang grado, pagiging abogado, pero hindi marunong magsalita ng tuwid kung walang script. Kung magharapan nga kami dalawa ni Sara ngayon, Bisaya, English, Tagalog, mas tuwid pa ako magsalita kaysa kanya eh. Kung magdebate kami dalawa ni Sara, Bisaya, Tagalog, talo sa akin ang bunganga ni Sara. Bakit? Si Sara kailangan ng script. Ako kahit walang script, memorize ko lahat eh. Di ba? Biruin mo si Sara. Anong masasabi mo patungkol sa pandesal? Ang pandesal hindi ordinaryong palaman. Paano naging palaman ang pandesal? Tangina. Natural, sir. Magiging hilas talaga ako, sir. Maging mayabang talaga ako. Kasi bakit? Hindi naman ako nagsabi na abogado ako, 80% ang grado, pero hindi ko alam ang meaning ng preamble. Sir, tanungin kita, sir. Harap-harapan kayo dalawa ni Sara. Tanungin mo anong meaning ng preamble. Kung masagot ngayon, magsuri ako sa kanya. Diba? Itanong mo muna kay Sara kung anong meaning ng preamble, kung masagot niyang tuwid. Hindi ko kailangan makipagdebate sa'yo, sir. Lata ka lang. Vlogger ako. Lata ka lang dyan nagko-comment. Kumbaga, lamok ka lang, nagdadala ng dengue. Diba? Ganun yun ka-simple. Diyos ko naman, sir, huwag nyo na ipagyabang yung busy presidente ninyo. Ultimo nga Tagalog, nahihirapan magsalitang tuwid eh. Ultimo nga Bisaya, nahihirapan pa. Biruin mo yung physically present, mentally absent. Diba? Biruin mo yan. Hindi makasalita ng tuwid. Kailangan may script. Paano yan kung maging presidente yan? Kasi harap nyo yan sa mga international, diba? Leaders. Paano kung kaharap niya Chinese na mahirapan mag-English? Kasi Chinese, tapos siya, nahirapan din mag-English. Sino daw ang vlogger na walang sino ang vlogger na walang basis ang sinasabi? Putang ina, sir, walang basis ba yung sinasabi ko, sir? O kasuhan mo ko, sir, kung wala bang basis yung sinasabi ko. Paano mo nasabi na walang basis? Si Sara nagnakaw. Paano mo sagutin yan? Yung mismong si Sarang sinabihan ko, hindi nga niya sinagot. Paano mo sasabing hindi siya nagnakaw? Saan galing ang bilyon-bilyon kung 88 million lang ang nilagay niya sa salin, pero bilyon-bilyon ang pumasok sa kanilang bank account? Saan niya galing ang bilyon-bilyon na yun? Ang negosyo nila, sir, 2023 lang tinayo, kumita ng bilyon-bilyon. Anong klaseng negosyo yan? Bilyon ang kinita mo, 2023 lang tinayo, 23, 24, 25, 26, 4 years lang, bilyon na kinita mo. Tinalo mo pa yung mga tycoon, tinalo mo pa yung mga Ayala, tinalo mo yung mga, tawag dito, Araneta, tinalo mo yung mga Kuangko, tinalo mo yung mga Ang, tinalo mo yung mga bilyar. Utangin na. Sinong tanga? Walang basis ang sinasabi ko. Nagtayo silang negosyo 8, 2023 lahat, sabay-sabay tinayo yan. Paano nangyari na kumita sila ng bilyon-bilyon? Talo nila si Ramon Ang? Talo nila ang mga bilyar?
I can charge you with a cyber libel. Eto na. I can charge you a cyber libel. Then, sir, file me a case. Hinahamon kita. Sinong unang pumasok sa channel ko at ng bastos? Tapos ngayon, filean mo ko cyber libel. Ngayon, sir, hanapin mo sa NSO or PSA na ang pangalan mo ay Nilo BQ. Tapos mag-file ka ng kaso sa akin. Kailangan ang pangalan mo Nilo BQ. Binastos ni Kent Garcia, kaya nag-file ng kaso. Sige, tanungin kita, sir. Meron ba sa National Statistic Authority or NSO or PSA ang pangalan Nilo BQ? Make sure na ang pangalan mo Nilo BQ. Tapos mag-file ka ng kaso. Hinahamon kita. Mag-file ka ng kaso sa akin. Nilo BQ. Ilabas mo ang birth certificate mo na ikaw yan. Tapos kasuhan mo ko. Kasi kung hindi Nilo BQ ang pangalan mo, putang ina mo. Sasampalin pa kita pag magkita tayong dalawa. Magpa-file ka ng cyber libel sa akin. Bakit Nilo BQ ba totoong pangalan mo? Bakit may mukha ba dyan na binalandra ko? Ikaw na nga yung pumasok sa live ko at ng bastos, ikaw pa yung malakas ang loob. Na magkaso ng cyber libel. Go ahead. Harapin ko yan kahit 100 cyber libel pa yan. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Harapin ko yan kahit 100 cyber libel pa yan. Basta ang pangalan mo ay Nilo BQ. Maglabas ka ng birth certificate na yan ang pangalan mo. Kasi kung hindi Nilo BQ ang pangalan mo, putang ina ka, tanga-tanga ka. Yan ang masakit sa inyo eh. Yan ang sakit sa inyong mga DDS eh. Ang lakas-lakas ninyong sumugod sa live, mangbastos, tapos pag nababoy kayo, magkaso kayo. O bakit? Dapat, nang bastos ka dyan, at nabastusan ka sa akin, ilabas mo yung totoo mong mukha. Yan ang mahirap sa inyo, nagtatago kayo sa sa peking mukha, sa peking pangalan eh. Kaya pag binaboy kayo mga putang ina ninyo, sandamakmak ng bobo ang buong angkan mo. Kung may anak ka ngayon, sir, na minor de edad, kung babae, tahiin mo yung poke, kung lalaki, putulin mo titi. Bakit? Dadami pa kayo mga bobo at tanga. O ngayon, kasuhan mo ko. Pero ipakita mo ang pangalan mo, Nilo BQ. Paano ka ngayon magkaso sa akin kung wala ka ng mukha at hindi mo nga totoong pangalan yan? O hinay-hinay, baka ma-heart attack ka. Bakit ako ma-heart attack? Araw-araw akong ginagawa to. Diba? Ngayon ka magkaso sa akin na make sure pag nagkaso ka, ang pangalan mo Nilo BQ. Kasi sa totoo lang, ang sakit kasi ninyo mga DDS, no? Pag sumugod kayo sa isang live, ilabas yung totoong mukha at totoong pangalan. Para pag binaboy kayo ng isang vlogger, no? May rason kayong magkaso. Ang problema, hindi mo pangalan yan, wala kang mukha. Tapos ang lakas ng loob mong magkaso. Putang ina, Sir Nilo BQ. Gago, bobo, tanga-tanga. Alam mo sir, kung hindi ka masabihang bobo at tanga-tanga, wag mong araw-arawin para di ka masaktan. Diba? Ang hirap sa inyo. Magkakaso kayo, tas wala kayong totoong mukha, wala kayong totoong pangalan. Sir, sinong abogado, sir? Walang tatanggap sa'yo, sir. Kahit pa 1 million yung acceptance fee na i-offer mo, hindi ka tatanggapin. Mukha ka lang tanga. Di ba? Mukha ka lang tanga, Nilo BQ. Isend mo kay Torion. Bakit? Inano ko ba, Torion? Alam mo, sa totoo lang, no, kapag ikaw isang DDS, bago ka sumugod sa isang gera, make sure na ang bala mo marami. Ang lakas ng loob mo mag-file ng kaso. I will charge you cyber libel. Bakit? May mukha ka ba dyan? Totoong pangalan mo ba yung nilagay mo? Kaya pag binaboy kita, may karapatan ka magkaso. Ang problema, sir, wala ka mukha eh. Nagtago ka lang sa isang dami account. Wala. Nga. Sir, di ba may pinag-aralan ka? Hindi mo ba naisip yan? Sir, hindi nga napanalo niya yung kliyente niya, sir. Tapos doon, ipadala mo pa.